Ganito lang naman yung view namin sa nakuha naming accommodation dito sa Canyon Cove ng Sugbo, Batangas. And imagine, nitong March 2025 lang, na-book namin to for only 2,992 pesos with breakfast buffet na rin yun for 2 packs. So welcome back for another Jumanji Family Adventures, at bago nga matapos ang summer, i-share ko muna sa inyo tong overnight experience namin sa Canyon Cove. Syempre, bago ang lahat, i-tour ko muna kayo dito sa nakuha naming 2,900 pesos na accommodation. Superior King pala yung pinili namin, maximum of 3 adults and 1 kid na 7 years old below. May mini ref, electric kettle, free bottled water, free tea and coffee. At kita nyo naman kung gaano kaganda ang tanawin namin from our window and balcony. Pero above all, ang pinaka nagustuhan talaga namin is yung sobrang lakas na aircon. At pagkadating nga ng hapon, syempre anong gagawin? Syempre diretso dagat agad. At dahil nga mga bagets ang kasama natin, hindi yan magsisiaon hanggat hindi ko lubot ang mga daliri niyan. Oo nga pala, hindi naman sila masyadong mahigpit sa pagkain dito dahil nakapagdala kami ng mga snacks sa tabing dagat. Marami rin namang trash bin sa tabing dagat, kaya hindi ko maintindihan sa ibang guests kung bakit nagiiwan pa rin sila ng kalat sa buhanginan. Kaya yung ibang resort medyo mahigpit sa pagkain sa tabing dagat dahil maraming mga guests ang walang disiplina. Anyway, marami rin palang mga water activities dito at eto ang mga rates nila. At dahil nga bagets ang mga kasama namin at mga nasa 30 anyos na rin kami, kaya naman okay na kami magpa-cute-cute dito sa tabing dagat. At nung medyo paggabi na at gusto pang mag-swimming ng mga bata, lumipat na kami sa pool. At kita nyo naman kung gaano kalawak yung pool nila. First time kong pinayagan mag-night swimming yung anak ko dahil maligamgam yung tubig sa pool. Kaso hindi ko lang sigurado kung heated ba yung pool o mainit lang ba talaga yung panahon noon o baka naman wiwi lang kaya maligamgam. Anyway, pagdating ng dinner ay nagpaluto lang kami ng mga ihaw-ihaw sa kanila. At after namin kumain sakto bago kami umakyat sa accommodation, nanood muna kami ng fire dance show nila. Marami na akong napanood na fire dance show sa iba't ibang beach, pero so far, ito ang pinakamagaling sa lahat. Libre lang manood ng show, pero kahit mga kuripot, makakapagbigay ng tips sa ganda ng performance. So after nga ng show, saka pa lang kami nakapag-shower at nakapagpalit ng damit. At dahil wala kami magawa at maaga pa naman, kaya naman naglakad-lakad muna kami sa labas. Nga lang ang pansin ko, wala nang masyadong activities kapag gabi, kaya medyo creepy na siya dahil sobrang tahimik na sa labas. Okay lang din dahil family naman kami, hindi naman na kami after sa mga nightlife. Kaya naman ang ginawa namin dahil maaga pa, ay nangapit bahay na nga kami ng accommodation. At eto nga, nagdala pa si Axel ng chocolate sa mga playmate niya na para bang ayaw niya pang patulugin. At tuwang-tuwa pa nga siya nung nakita niyang gising pa ang mga kalaro niya na para bang akala mo hindi na nga agaw ng laruan. Anak din pala sila ng college best friend ko at buti na lang talaga medyo magkakaedad ang mga anak namin, kaya kahit papano, kahit wala pang kapatid si Axel, meron siyang mga kalaro. So kinaumagahan, dahil nga may breakfast buffet, kaya naman napaaga tayo ng gising. Dito sa loob yung breakfast buffet nila, kaso hindi na ako nakapag-video dahil ako nga ang naatasan magbantay ng mga kids. Pero ito yung first batch ng mga nakain namin. Hindi ko lang na-videohan yung pang second, third, fourth, and fifth. At ganito naman ang ambience ng beach nila sa umaga. Medyo marami na nga ring tao sa beach kahit 7 AM pa lang ito dahil nag-offer din sila ng day tour. At yung day tour pass naman ay nasa halos 300 pesos something lang from 7 AM to 8 PM na yun. Oo nga pala, libre lang humiram ng towel beach dito kaya hindi mo na kailangan magdala pa ng towel beach. At yung hiraman is nasa tapat lang halos ng inflatable pool nila. Oo nga pala, medyo golden yung buhangin dito pero hindi siya ganun ka-fine. Kaya recommended na magdala ng aqua shoes lalo na yung mga bagets ninyo dahil may mga area na may mga pebbles. At dahil nga hirap na hirap kaming awatin ang mga bagets sa pagsuswimming, ayan nga't naiyak pa ang anak ko. Kaya buti na lang talaga pinayagan kami mag-late check-out ng 12 PM. Pero kung bitin pa rin talaga, pwede naman kayong mag-check-out na muna at enjoyin yung vicinity ng Canyon Cove hanggang 8 PM. Marami namang mga bench and cottages na pwedeng pagtambayan for free, pero first come first serve basis, kaya recommended na magdala kayo ng mga picnic mat nyo.